Yeah, boy. Another one. He can't shoot no more, so what are we gonna do? Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes The Magician reaction and commentary videos. For today's reaction video, ito pag-usapan natin yung invitational match ni Efren Reyes. Dito ginanap yun sa US, no? Invitational ito sa Challenge of the Champion. At dito nga lalabanan ni Efren Reyes itong mga local pool player dito sa San Diego, no? At makikita natin dito hindi mga pool veteran yung mga kalaban ni Reyes, pero pwedeng manalo ng $5,000 kapag natalo nila si Efren Bata Reyes. 5 random players ito at merong $200 na registration fee para makalaban nila itong si Efren Reyes sa isang match. Dito nga nauna si Tom Harris. 8 balls ang laban nila. Ito yung match number 1. Kaya panoorin natin mga kabilyard. Medyo masama yung pagkaka-break doon ni Harris, no? At lang pumasok na bola. Kaya back to table kaagad itong si The Magician. At dito mukhang humahanap siya ng magandang ball positioning, no, para dito sa kanyang object ball. At dito nga mukhang nasisipat niya itong stripe ball, no, para sa higher number. Dito nga makikita natin medyo naka-focus talaga itong si Reyes sa kanyang laban at aiming siya ngayon dito sa kanyang object ball. At yun, hindi pumasok yung tira niya, co-combination siya na. Pero tingnan natin itong si Tom Harris kung anong diskarte niya dito sa mga bola. Panoorin natin mga kabilyard. And you know what? That's actually a good thing. You know why? Because that means they're going to need the scissor lift there, and I need them to hang the posters, the banners, and all that stuff while they're there. Have their things lit, and wow. Hey, so are you guys all coming? At dito nga solid ball ang piniling bola nitong si Harris, no, at mukhang alanganin yung kanyang tira, pero tingnan natin kung makagawa siya ng paraan dito para ball position siya sa next object ball. Aiming sa 7 doon sa corner pocket sa itaas at medyo kumalog, no, makapal yung tira niya na yan kaya hindi pumasok, nag-clip hanging lang doon sa corner pocket. Kaya ito si Reyes back to table at nasa stripe ball na si Reyes, no, kaya tingnan natin yung discarded dito ni Reyes. Oh my. Very important photo. That would be major.
At dito nga napagbigyan na sana itong si Harris, no, pero nagmintis siya dyan sa object ball niya. At tingnan natin si Reyes back to table kaagad para kunin niya yung momentum at ma-run out niya itong table, no, dahil nga mataas ang pusta dito. Pag natalo si Reyes, pwedeng manalo yung mga challenger, no, ng $5,000 US. Ang kanilang registration ay nasa $200 lang. Kaya dito tingnan natin yung diskarte ni Reyes at mukhang maganda yung lineup, no, at maganda yung pagkakalat ng bola at ito sinisipat ni Reyes kung paano niya maubos itong stripe ball. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga tulad sa inaasahan, no, last ball si Reyes dito sa 8. Mukhang makaka first blood si Reyes dito sa mga challenger na ito, no. At ito nga 8 balls, pasok yung 8 at panalo dyan si Reyes. 1-0 si Reyes sa mga challenger. 5 challenger ito mga kaibigan, mga kabilyard, no. Ito second match naman, makakalaban ni Efren Reyes, isa rin sa regular pool player dito sa US, itong si Marcus Hale. At siya yung magbe-break. Ang kanilang laban ay 9 balls naman. Kaya medyo mabilis ng konti ito kesa doon sa 8 ball. Pero tingnan natin kung anong discarded dito ni Reyes. Merong available si Reyes dyan at medyo masama yung break dyan ni Hale. Dry break, kaya back to table si Reyes. At meron siyang available shot dito sa 1. Kaya panoorin natin mga kabilyard. Medyo manipis yung tira doon ni Reyes, no, kaya sumablay at dito mukhang na-open itong 1 ball dito sa corner pocket sa ibaba. So tingnan natin itong si Hale kung ma-pull off niya at ma-run out itong rack number 1. Medyo alanganin yung kick shot doon ni Reyes at na-open itong 1 ball dito kay Hale. Mukhang sinisipat niya yung 1-9 combination dito sa corner pocket, no, at gusto niyang tapusin kaagad. So tingnan natin kung magawa ito ni Hale. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang nagmadali itong si Hale at hindi pumasok yung 9. Na-open naman kay Reyes itong table, no. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes ito at matalo niya itong player number 2. At dito nga pumasok yung ball number 1 at may available shot siya dito sa ball number 2. Kaya tingnan natin kung ma-run out ni Reyes ito. At dito nga gaining momentum si Reyes sa mga tira niya, no. Aiming siya ngayon dito sa ball number 5 at maganda yung pinapakitang momentum dito ni Reyes. Medyo mahirap yung ball number 8 sa itaas, no, pero tingnan natin kung magawa ng paraan niya ni Reyes at makakuha ng magandang ball position para sa 8. Last 4 ball si Reyes dito sa kanilang laban ni Marcus Hale.
Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes ito at makakuha ng magandang ball position doon sa 8. Dito nga napakalupit nung ikot ng cue ball na yan, no? Ang lupit nung kanyang ball positioning para dito sa 8 at meron pa siyang magandang angulo para makaposisyon naman siya dito sa 9. Ito nga, tutok na itong 9 sa corner pocket at alam na this, sabi ng maraming pool player, no? At dito mukhang makaka 2-0 na si Reyes. Dalawang player na yung tinalo ni Reyes dito, no? At ito pangatlong player naman, lalabanan ni Reyes. 8 balls ulit, no? Itong si Tom Rockman. At tinawag siyang Rockman dahil sa kanyang figure, no? At dito mukhang maganda yung laban nila. Medyo malaking mama itong si Rockman at regular pool player din dito sa billiard hall na ito. At tingnan natin kung magawang talunin ni Tom Rockman itong si Efren Bata Reyes. Si Rockman ang nasa ball in hand para sa isang break. 8 ball. Match number 3. At dito nga mukhang masaklap yung break na yun ni Rockman, no? Na-scratch siya dahil mukhang nag-reverse yung pamato doon, kaya na-scratch doon sa corner pocket, no? Sa bandang itaas. At dito mukhang maghahanap ng bola si Reyes para sa kanyang side. At tingnan natin kung ito sinisipat niya itong stripe ball, no? Panoorin natin kung magawang paraan na mai-run out ni Reyes itong match number 3. At dito nga ang ganda ng layout ng table para sa stripe ball at nakikita na ni Reyes kung paano pa uikutin itong cue ball, no? Mukhang nag-break lang talaga dito si Rockman at mukhang maganda yung momentum ni Reyes dito sa match number 3, no? At hindi yata pagbibigyan ni Reyes itong kanyang kalaban na ito. Mukhang pinag-break lang talaga siya. So tingnan natin kung matapos na ni Reyes ito. Last ball sa side pocket itong 8 at ito nga pumasok. Wala talagang nagawa doon si Rockman at nanood na lang pagkatapos ng kanyang break. At dito 3-0 na si Reyes. At para sa match number 4 naman, si Team Hayes naman ang lalaban. At ito 8 balls din ang labanan nila. At si Team ang magbe-break dito sa kanilang match. Mapapansin natin talagang straight na si Reyes, no? 3-0 na yan sa tatlong full player na yan na random. Pero tingnan natin kung maka-jackpot itong si Team Hayes dito kay Reyes. 8 ball ang laban nila at si Team ang nasa breaking advantage. Thank you. Ready?
have the charger? Yes. I need to take my chip out of there. But I don't need it right now. I need the charger. You know what? It has to go on. Look, first, I promise you, I didn't drop it. I took care of it, but right now I can't get it to charge. I don't know It why. has to be that charger right here. I did. Yeah. It's what do you do with it? What's his name? Yeah, he had it. He was trying to fix it. I had that problem. I had charged it overnight to give it to him and it didn't charge. I tried to use a regular charger. At yun nga, nakita ninyo yung tira ni Reyes na yun, no? Pinakarambola niya pa talaga doon sa isang solid ball para pumasok yung strike ball at makakuha siya ng magandang ball position dito sa next object ball niya nga. At napakahusay nung ginawa ni Reyes na yan, kakaiba yung tira niya na yun para lang makakuha ng ball position. Panoorin natin, ito mukhang sumablay si Reyes doon, no? Kumalog yung ball number 10 kaya back to table itong si Tim. Panoorin natin mga kabilyard. Oh, wow. Dude, I get charged. I'm gonna get pissed. They Yeah, did I'm nothing. telling you, Two I'll- chains, I'll right? tell you, yeah, 2 chains. That's it, all day long. 2 chains. I just did 10 tables in an hour and a half. And the drop with the scissor list and for all the tables. They did take it back. Oh, you're talking about the 7-footers? Yeah, the 7-foot. Everyone like this. Oh, so it's fast. So they can go fast. Yeah, they can. Then they made you take off the 9-footer? What? They took off all the 9-footer ones? Remember in the row? Then weren't they halfway through and then they took it off? Well, they're saying that they can't hang from that. They have to get the clips that'll hang from the keyboard. They were trying to hang from that Oh, grate. from the I grate. think it'll be fine. But they don't want us to do that. So we've got to get the right station. You figure 9 to 7, if you went 9 to 7, and then they worked with no lunch, no nothing, all day long. Yeah, I bought those bagels and we didn't have nothing. How many people? Napakaswabe nung pagkakahulog ng 11 na yun, no, dito sa corner pocket sa ibaba. At dito nakukuha na ni Reyes ulit yung kanyang momentum. Medyo ilang tira rin yung nagawa dito ni Tim Hayes, no? At mapapansin natin si Reyes, iniestima na niya kung paano ma-run out itong kanilang match. Kaya tingnan natin kung magawang paraan ni Reyes ito at matapos niya ang laban para sa match number 4. Maganda yung pagkakapasok ng bola sa side pocket, no, pero hindi na pagbigyan si Reyes at dito itinuro niya pa rin sa corner pocket sa bandang kanan, no, itong 8. Panoorin natin yung double bank shot ni Reyes. Napakalupit nung double bank shot na yun ni Reyes, talagang sinolid niya yung panalo diyan at nagpapa-trick shot siya, no, nag-trick shot pa siya para lang matalo doon yung kanyang kalaban sa match number 4. At ito match number 5, si Mr. Lee naman ang lalaban, 9 balls rin ang kanilang pagtatalon, no? At dito mukhang citizen na si Mr. Lee dito sa US, kaya ito mukhang kakalabanin niya si Efren Reyes dito sa isang privilege match, no? Atong challenge match na ito kay Reyes. At pwedeng manalo ng $5,000 kung sinong makatalo dito kay Reyes. Panoorin natin itong pang-limang player, Mr. Lee versus Efren Reyes. Ito nga at nag-break na si Mr. Lee. Maganda yung break dyan ni Mr. Lee. May pumasok na bola.
at merong available shot. So mukhang maganda ang pinapakitang tira dito ni Mr. Lee. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang sharpshooter din itong si Mr. Lee. Bungkang kalawete siya pero napakahusay ng kanyang pocketing skills. At mukhang makaka-break and run yata si Mr. Lee dito at may chance na talunin si Efren Reyes sa 9 ball. Kaya panoorin natin mga kabilyard. At dito nga napakalupit nung tira nitong si Mr. Lee, no? Talagang hindi niya pagbibigyan si Reyes. Last 2 balls si Mr. Lee at maganda yung kanyang break and run dito. Mapapansin niyo talagang napakahusay pa niya sa kalawete, no? Ito last ball, napakalupit pala nitong si Mr. Lee sa billiard at mukhang makakapanalo siya ng $5,000 dito sa kanyang laban kay Efren Bata Reyes. Last ball si Mr. Lee para sa 5,000. Ayun, medyo manipis yung tira ni Mr. Lee. Ano ba yan? At dito nga, back to table si Reyes. Medyo alanganin pa rin yung ball position at saka yung layo, no? At susubukan si Reyes dito sa long shot. Oh! All right, James. Come on, you can do this. Come on. Pretend you're playing me. You know how you like to beat me. Thank you for not making that. At dito nga mintis pa rin si Reyes at napagbigyan ulit si Mr. Lee makabalik sa table. At ito last ball na rin, last shot ni Mr. Lee para dito sa kanilang match ni Reyes. At yun, medyo makapal na naman ang tira doon ni Mr. Lee at dito mukhang open na itong bola kay Efren Bata Reyes. At dito nga nag-give up na itong si Mr. Lee at nag-concede. Kinongratulate niya si Efren Reyes. Thank you for watching guys. Panalo si Reyes 5-0 sa 5 player na yan. See you on my next video.